Who wouldn't want to be seen on a Bonneville? Triumph is an iconic brand that brings the best motorcycling experience brought about by their amazing motorcycles. Yes guys, si Kadyo na naman and you're watching M News. We have here the 2022 Triumph Street Scrambler 900. Sa unang tingin pa lang, mapapawaw ka na talaga. So before we continue with our review, please subscribe if you haven't yet and click that bell icon and that like button for it really means a lot to us. Now let's start the review. Okay, firstly, pag-usapan natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay 900cc liquid-cooled 8-valve single overhead cam 270 degrees twin engine. It has 64 to 65 horsepower and a wet multi-plate torque assist clutch, and it has a 5-speed gearbox. Though 5-speed lang ito compared to the usual 6-speed, impressive pa rin ang makina nito for today's standards. Okay guys, sa usapang dimensions naman tayo. Tignan natin ang sukat at ang bigat nito. In terms naman of its dimensions, ang width niya by the handlebars is 835 mm. Ang height naman without the side mirrors is 1,180 mm. Ang seat height is 790 mm at ang wheelbase naman is 1,445 mm. May rake siya na 25.6 degrees at trail na 109 mm. At ang kanyang weight is 223 kilograms. So, very easy to maneuver ito because of its wide handlebars and an okay turning radius. Ang seat height is just right for average height Pinoys tulad ko. Sa height ko na 5'6", lapat naman ang mga paa ko sa ground, and may narrow seat and tank na mas maiipit mo ang tangke for better ride handling. In fairness naman, hindi mo mararamdaman ang bigat nito kahit sa pag-weave in and out sa bumper-to-bumper traffic. Very light to ride and you'll have confidence because of its nimble, agile, and balanced handling. Okay, pag-usapan naman natin ang kanyang fuel consumption. Okay, kaya ang fuel economy nito? Fuel tank capacity is 12 liters and this bike can go 19 to 20 kilometers per liter or even more kapag tuloy-tuloy at swabe ang takbo. It's a good motorcycle nga for daily use. Okay, subukan kaya muna nating test ride. Teka, kunin ko lang yung gear ko. Okay, panahon na para masubukan natin kung okay ba talaga ang Triumph Street Scrambler. Tara, i-test ride natin. Alright. What? Of course, always wear your gloves, your helmet to keep you safe. Always. Alright? Sige, subukan natin. Alright, guys, test drive na natin to. Test ride na natin itong Street Scrambler from of course Triumph. Okay, ang una nating thoughts, syempre yung kanyang pag-usapan natin kanyang ergonomics. Maganda po ang handlebars, tamang-tama po ang taas para po sa inyong mga kamay, yung comfort nito tsaka yung lapad nitong handlebars sa inyong mga
kamay, no? Okay na okay. Guys, comfortable po yung placement ng aking mga braso, yung aking wrist, yung aking kamay, komportable. Pati guys, yung dito sa aking mga tuhod at yung pagkakapisil ko dito sa tangke, dahil narrow siya, maganda po. Okay, kaya mas na paplanta ko po yung mga paa ko sa lapag, okay, sa kalsada. Yun lang, medyo tinatamaan syempre itong muffler, no? Maramdaman mo yung init nito, lalo na pagka nasa traffic ka na. Pero hindi ka naman mapapaso dahil may mga nakaharang naman dyan, protective materials, no? Dito po may sa ating mga inner thigh, dito sa ating inner thigh sa kanan, no? So hindi ka mapapasok, although ramdam mo. Oh, what else can I say about the ergonomics? Of course, may tanyo rito yung instrument cluster niya, very easy to reach, no? Madali rin while you are on the go i-adjust yung inyong pong menu system dito po sa ating pong speedometer. Okay? At kitang-kita po ang speedo, no? Analog speedometer po to. Kitang-kita nyo po ang inyong speed. And meron din po dito information, no, ng inyong pong gear indicator. Kitang-kita rin, kahit mataas ang araw makikita nyo. Yan. Tapos sa kabilang side, syempre yung ating pong kill switch, tsaka yung ating electric push starter, very easy to engage, no, to operate. And ayan yung triangular button para sa ating hazards. Let's try it out. Okay naman, di ba? Yan, nag-hazard na po tayo. Ayan. Alright, yan po sa ating pong ergonomics. Ang clutch po niya, yan, kung makikita nyo, napaka smooth. Pati ang kanyang pagpalit ng gear, ang smooth, very smooth po guys. Dito pala po tayo sa Daang Reyna sa Maybac or Cavite. Dito po tayo lagi nagtetest. Diyan, maluwag po dito. Very smooth po ang kanya pong palit, dahil po sa assistive clutch nito na technology. Smooth na smooth mo. Pwede to sa mga stop and go traffic. Hindi mananakit ang inyong mga daliri sa pagpalit po ng inyong pong gears, dahil smooth ang clutch. At kung papansinin nyo po, yung clutch na yan ay manually adjusted pa, no? May mga adjustment yan katulad po ng sa may brake lever. Ang brake lever po okay din, very smooth din ang operation, very good for your fingers, no? Kasi actually dito po sa ating pong front brakes, no, disc brake ay best na po yan. Kahit 2 fingers lang po yan, makapansin nyo yan, natigil po tayo, hindi po ganun ka-effort pag pumeno. Okay, that's the ergonomic part. Oh, of course, yung side mirrors yan, kitang-kita nyo po ang mga nasa likuran nyo. Hello, that's me. The other side, yes. At maganda pa po design, very classic ang design. Pasok na pasok dito sa itsura ng ating pong street scrambler. At very safe po, masalo na po. Kitang-kita nyo po lahat ng nasa paligid nyo. Alright, sa likod ha. Okay. Yan, tapos okay, pag-usapan naman natin ang comfort. Guys, very comfortable ang seating, malambot ang upuan, at yakap na yakap ng mga inner thighs mo ang tangke. Kaya mas madali ang balance, mas madali pagdating sa iyong maneuverability. Very good, very comfortable to, pati suspension, pati yung seats. Para ka nagmamaneho ng 150cc na standard motorcycle, no? Ganun kagaang siya ipatakbo. Pero mas malakas syempre ang makina nito, ramdam mo. Alright. Okay. Handling part, wow, wala akong masabi sa handling talaga guys. Very light and very nimble. At napakadali magpalit ng gears. See? Alright, pagdating naman sa engine niya, ito guys is 65 horsepower, twin cylinder, 900cc. Ano nga ba masasabi ko rito? Okay na okay to sa in-city riding, no? Urban riding, no? Kasi yung kanyang gearing, no?
long yung gearing niya, mahaba. So kahit nasa trasera ka, nasa fourth gear ka, tatakbo ka pa rin kahit nasa low speeds ka. Kagandahan nyo, no? Hindi mamamatay ang makina. Ngayon, syempre pag binaon mo ng todo, yan, nakukuha mo yung speed na gusto mo, malakas. Ibang klase ito, guys. Nag-i-enjoy ako yung maneho to. Yan po yung power niya. Pagdating sa kanya pong teka, U-turn po tayo dito dahil kukunin po natin ng 0 to 100 kilometers per hour kung gaano kabilis natin makukuha. Ramdam nyo guys yung 65 horsepower nito. Pero hindi yung nakabigla yung talagang you get it gradually. Pero pag binoon mo talagang lilipad. Okay, so subukan natin. Pasok lang po tayo. Alright, kukunin natin 100 kilometers per hour dito. Bigyan lang natin guys ng konting spasyo lahat ng mga nasa unahan natin. At napakadali po palang kunin ng neutral. Ganyan po kaswate ang shifting nito. Oh, okay guys. Guys, okay guys. 1, 2, 3. Ito ang 0 to 100. Ayun, kuha ka agad. Third gear pa lang guys. No, at hindi pa galit na galit makina nun ha. Ang bilis, di ba? Wow! Ito, sakto-sakto lang, di mo kailangan ng sports bike, no? Itong 900cc na split scrambler, kayang-kaya na hinahanap mo sa adrenaline at saka yung power. Woohoo! Grabe! Saka tingnan mo yung handling niya, no? Oh, nagsasayaw na po ako niyan sa kalye. Magandang handling, very balanced po. Very balanced ang pagkaagapahan ng chassis nito. Woo! Nice! Ano pa ba? Okay. Yun po ang kanyang power at saka yung kanyang 65 horsepower. Ramdam nyo talaga. Ngayon pagdating sa suspension, tatayuan ko. Woohoo! Can you see that? Lovely! And you know what? I like the suspension on this thing. Panalo po ang suspension nito guys. Pwede talaga ito pang off-road. Hindi yung super technical na off-road yung mga mga back roads ang ganyan, kayang-kaya. Kahit walang kalye, kayang-kaya. Maganda ang off-road capabilities nito. Very good ang suspension. Hindi yung matalbog na lilipad ka, yung mawala ka sa upuan mo, lalo na pagpaliko, tapos nakatama ng bump sa kalye, hindi ka malalaglag doon. Hayop! Ang ganda po, Lord. Lord! Lagi po ako nagdadalal ngayon na magkaroon po akong ganito. Alright! Aba, medyo maluwag pala yung kanyang gasoline tank. Naiikot-ikot kong ganyan. Pero okay lang yan. Secured naman yan kasi siyempre matatanggal yan pag sinusi mo. Alright! Anyway. Wow! Yung po ang suspension side. Hayop! Napakaganda po sa katawan. Hindi kayo papagod kahit sa mga long rides na basag-basag ang kalye. Okay? Tapos yung pagdating naman sa ating tawag dito, braking, no? And tires, sa tires niya, ramdam mo yung lapat sa kalye. Ramdam mo kahit nagbabanking ka, naglilin ka sa corners, is talaga makapit siya. Lalo na pagka ginamit mo pa yung modes nito ng rain mode, kahit madulas ang kalye, kayang-kaya nito yung balance dahil naka-traction control po ito. And ABS na. At nata-turn off po ang traction control guys. Nata-turn off ang traction control nito at ang ABS niya. Kung gagamitin mo syempre sa hardcore off-roading, kasi kailangan talaga hindi ka naka-ABS doon at naka-traction control. Talagang pure tawag dito skill level na po yun pagdating po sa mga ganong klaseng mga road conditions, no? Yung mga gusto mo, pag gusto mo maglaro. Okay. Very nimble, very quick. Call the doctor, very quick. Okay to. Tignan na ulit. Look at that power. Woo! Haba na po nitong aking ride review, ha. Anyways, I just want you all to know how awesome this bike really is. Yan. Yung tires niya, okay na okay. At syempre yung braking system din ito, panalo. Tingnan nyo, tuloy natin, ha. And we're gonna press on the brakes. Woo! 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 That was really hard-stopping, hardcore braking power. Again.
Let's see. Alright. Look at that. Wala ka man lang mararamdam na magpipishtail. Wala. Kasi syempre naka-ABS po siya. Alright. Hope you enjoyed this ride with view. Kasi ako, nag-enjoy ako. I recommend this 900cc motorcycle kahit pang daily ride. Kung meron kang pang gasolina, syempre. Okay? Iba pa rin kasi maliliit na mga motor, mas tipid sa gas. Pero if you want to have that smile in your faces every time you go from point A to point B, ito na po yung motor na ito. Kahit po traffic, kaya po ipasok ito with in and out sa traffic. At very minimal yung heat distribution. Kahit pa nakadikit yung mga paa mo, yung hita sa tambucho nito, dahil makita nyo napakataas ng placing ng tambucho nito dito sa right side, no? Mararamdaman mo yung init, pero hindi ka mapapasok. Woo! Enjoy! Alright, that's it! Eto, panoorin nyo na lang, tatahimik na ako dumaldal, and I'll show you how awesome this motorcycle really is. Wow! Some kind of motor. See that? Can you see it? 5 gears of pure power! Woohoo! Woo! By 140! Woo! Kajo loves this motorcycle. Nice. Panalo talaga. Dun, 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 dun. That's it. See you next time sa ating pong Ride With You. That's it. Woo! I have only one word for this motorcycle. Panalo! Okay guys, pag-usapan naman natin ang kanyang comfort at yung ergonomics nito. Pagdating sa pagmamaneho, syempre kailangan okay sa katawan. Alright, sa unang tingin pa lang, pasok na po tayo. At sa unang feel pa lang. Para yung paa ko po is planted sa ground, so mas maganda po yung confidence sa pagmamaneho. At syempre dahil sa tangke nito na narrow tsaka upuan, mas magigrip mo yung tangke. So mas maganda sa handling. At syempre, yung handlebars nito is mataas at saka wide. Maganda yung angle ng aking mga kamay at mga braso. So hindi siya may strain, hindi masakit sa mga long rides, no? Nakita mo yan, di ba? Ganda. Tapos ang likod po natin ay diretso dito. So ito ay comfortable riding stance, no? Tapos makita nyo yung ganda ng lambot na upuan tsaka yung space para sa inyong angkas. It plays a good part when it comes to riding long travels sa mga provincial roads kasamang yung mga mahal sa buhay kung may angkas ka. And overall, napaka-komportable nito sakyan. Especially yung power to weight ratio dun pa. And yung controls, yung mga toggles, yung mga switches ng instrument cluster, very easy to reach and to operate. At yung line of vision mo sa yung mga side mirrors, maganda rin, hindi mo na kailangan yumuko, kita mo na in a glance yung mga nasa likuran mo. At yung speedometer console mo, kitang-kita rin, malalaki yung mga numbers, mababasa mo lahat ng mga details na kailangan mong malaman habang ikaw ay nagmamaneho. Alright, this is a really comfortable bike. Talagang ang ganda ng pagkaagawa nitong Street Scrambler by Triumph. The thing with classic motorcycles are the simplicity of their controls. There's a circular speedometer console that is placed easily for your line of vision and is a good-looking design na talaga namang maganda ang quality. The left handlebar switches consist of an intelligent button that controls and navigates the speedometer console menu options.
There is also a mode button to choose from the 3 performance modes that the bike is capable of. The toggle switch naman of the passing light doubles as its control for the low and high beam. A sturdy directional signal lights toggle control can be found here, and also the bike's horn that has a red accent color. Sa left side naman ng handlebar, makikita mo ang kill switch that also doubles as the electric push starter. And just below that is the triangular button that engages the hazard lights. The seat is long, soft, and comfortable, and is spacious for both rider and passenger. The long out-of-town rides makes this a pleasurable saddle to sit on para sa mga long periods of riding. Foot pegs have that off-road jagged design that will grip your shoes well, and the passenger foot pegs are big and provide comfortable feet support to the pillion passenger. The only downside on its comfort and ergonomics will be on the muffler placement. It is high up to your inner thigh that you definitely feel the heat, especially during hot bumper-to-bumper traffic. And speaking of this bike's exhaust system, it is already Euro 5 standards, and being friendly to the environment will make you even prouder in riding this bike. The clutch and brake levers are smooth to squeeze and can be manually adjusted according to your riding preference. It is a breeze navigating through the 5-speed gear changes because of its torque assist clutch technology. Finding neutral is never a difficult task, even when you've been stuck in a stop-and-go situation, and having a gear indicator on the speedometer console gives you a more travel-free experience. Okay, pag-usapan naman natin ang suspension system nito. What? Okay nga ba? Let's talk about the bike's chassis. The frame is a tubular steel with twin cradles, and the swing arm ay twin-sided steel fabrication, kaya kalidad ang kaha nito. Okay, in terms of its suspension system naman, front suspension is 41mm fork with cartridge damping with 120mm travel. Rear suspension naman is twin shocks with adjustable preload with 120mm rear wheel travel. Let's talk about the Street Scrambler's braking system. The front has 310mm floating disc Brembo 4 piston fixed axial caliper with ABS, and the rear gets 255mm disc Nissin 2 piston floating caliper also with ABS. The braking system's ABS feature is switchable, so you can turn the function off for more off-road capability, as I said earlier. Okay, ngayon, tignan naman natin ang mga gulong na nakakabit dito. Pagdating naman sa mga gulong nito, the front is 100 by 90 by 19 inches, and sa likuran naman is 150 by 70 by 17 inches. At ito ay pareho ng Metzeler Tourance. It's a cross between road tires and off-road tires. So, goma pa lang, kalidad na. Both front and rear wheels are spoke steel rims, at ang sukat sa harap ay 19 by 2.5 inches at sa likuran naman ay 17 by 4.25 inches. Spoke rims are best when it comes to off-roading and dilapidated roads, and it complements the classic Scrambler DNA. Okay, sa electricals naman tayo. When it comes naman to its electricals, the headlight is bulb type. Though not as bright as LEDs, it is bright enough even on sunny days. The rear light naman is LED, and both head and tail lights have classic looks. The turn signals are also bulb type, and the design, it doesn't fancy my taste. Sana mas bilugan ng itsura at may touch ng bakal. Mukha kasing signal lights ng 150cc motorcycles. But you can get and change them naman for a more classic looking turn signal lights. Okay,
So, tignan natin ang kanyang features at yung technology nito. Para naman sa kanyang features, the 900cc twin engine again is now Euro 5 compliant. Preload adjustable na ang kanyang twin rear shocks at Brembo ang kanyang front brake and switchable na ang ABS nito. You can turn the system off. At ang clutch has torque assist technology and syempre may ride-by-wire throttle with switchable traction control. Yes, opo, na-turn off po ang kanyang traction control. And dahil sa ride-by-wire technology nito, ay mas precise ang throttle response. There are 3 riding modes: road, rain, and off-road. So, this means you can take this bike anywhere. Okay guys, pagdating sa design niya at sa kanyang quality, okay nga ba? Tignan natin mabuti. In terms naman of the design and aesthetics of this street scrambler, it merges modern and classic looks perfectly. The thing you'd notice firsthand would be the humongous exhaust pipe that horizontally aligns with your thighs. Do I like it? Yes, it really looks amazing and unique to have the pipe placed high up the motorcycle. It is obviously rugged looking, and the curves and chassis looks great. That's why classics are the best design for a motorcycle. No need to upgrade in the future in terms of looks. You'd find your money's worth here. So, mape-recommend kaya namin sa inyo ito. Para sa akin, sa big yes, okay talaga itong motorcycle na ito, itong street scrambler ng Triumph. Aside sa napakadali niya maneho, napakabilis niya, ang ganda ng performance, tapos good looking, and the brand speaks for itself, and it's also fuel efficient na rin compared sa ibang mga 900cc's, no? And very easy to use even sa Metro Manila traffic. So we recommend this motorcycle. At para sa price nitong particular motorcycle na to na 815,000, pwede na. Naka-Triumph ka pa. Tsaka sino bang ayaw magmaneho ng street scrambler from Triumph? This is the Bonneville. Alright, so hopefully nagustuhan nyo po ang aming review dito sa Triumph Bonneville Street Scrambler 900. We would like to thank Wheeltech Philippines, of course, for this Triumph, at lalong-lalo na sa Triumph Calamba, Laguna for lending us this awesome unit. And we would also like to give our big shout out to all our partners. GoPro, salamat sa inyong Hero 8 at GoPro Max. Sobrang laking tulong talaga sa aming mga rolling action shots. At syempre, of course, sa Imprint Customs. Imprint Customs. Ang ganda na aming bagong uniform and jerseys, no? The best talaga kayo dyan, Sir Gian at yung crew mo. And syempre sa Spider Philippines and Biker Box Shark for the helmets and gears they provided us. Okay guys, subscribe, like, and click that bell icon, okay? Maganda naman po ang aming mga videos sa bibigay po sa inyo ngayon at lagi. Okay, yun lang po. Sa susunod po nating pagkikita, see you next time.